ASEN. Hindi na maganda yung mga last candle, parang gustong mag-correct. So, kung magko-correct yan, dito lang yan babalik. Yan, so welcome sa part 2 ng ating weekend charting at pag-usapan natin yung anyong mga stock request. Okay, so ito na ang ating mga chart. Yan, part 2, Bloom number 1. So, Bloom, mainit na mainit, no? Dahil na-remove or nag-decrease ng weight sa MSCI. At ang problem pa niya is nag-decrease din ang earnings. So habang bumaba ang earnings, syempre sell down. At habang sinesell down, lumiliit yung float. So sa mga rebalancing is lagi siyang magdi-decrease ng weight. Kasi nga isa sa mga criteria ng rebalancing is the market capitalization. So kung gusto nating makabawi ang Bloom, or kung gusto ng company, ng management na makabawi ang stock price ng Bloom, kailangan nilang ayusin tong negative 61 na yan. Okay, kasi ang target sa kanya for this year is positive 13, pero ang binigay niya is negative 38. So malaki talaga yan, no? Though mukha siyang cheap, okay? Mukha siyang pwedeng i-bargain hunt. Pero ang PE niya kasi is 12, ang pinaprice in is 10. So, yan, biglang mahal, no? Pero historically is 80 naman yan. Pwede ba tayong bumili dyan? Kung ako ang bibili dito, patingin muna ng 3Q. Okay? Pag maganda ang 3Q, baka congrats sa mga nag-technical bounce, no? May bounce naman talaga. Pero kung long term ang balak, dapat it's either tingnan mo yung 3Q, yung forecast, or check nyo muna si China kung makaka-recover si China. Okay, wala pala dito ang China. Pag nag-recover ang economy ng China, then yung mga high rollers pwedeng bumalik sa Philippines at baka kumita na ulit ang onshore gaming, no? Or yung mga casino. Ngayon kasi ang bumubuhat ng gaming sector is locals or domestic. Ayan, mga local lang na naglalaro online, mga XBet and so on. Okay, so yan, pwedeng technical bounce. Congrats sa mga nakabili, pero again, patingin muna ng 3Q bago tayo maniwala. Okay, so yun lang for Bloom. Pababa na tong mga to. Ayun, target price niya is 13, pero pwedeng pag hindi maganda ang 3Q, pwedeng ibaba yan. Okay, so next is Ali. Check natin si Ali. Yun, Ayala Land. Yan ang mga earnings, di ba? Above sa estimate by more than 10%. Okay, or almost 10%. Ayun, taas ng net profit. Okay, ganda ng liquidity. Then, tatlong buys. PE niya is 18. Historical niya is 28 or 24. So, undervalued. Target is 40 pesos. No? 40. So, for Ali, ayun, may guhit na dito. So, dyan ang isa sa magandang abangan kung gustong mag-re-entry. 31. Okay. Kung mag-hold on 31, o di next target is ito ulit. Taas na natin yan. Ayan na. O di ayun, 8% ulit, no? Pwede. Ito, wala na to. Kasi umakyat na eh. You know, lampas pa sa MA 200. Tingnan natin kung may trend na binubuo. Pwede rin tayong pumulot doon. Masyadong malakas, no? You know, masyadong steep yung move na yon. Okay?
Target price 40. Lagay na natin yung 40. Iyan. So, goods ba yan? Syempre naman, goods, no? 19% upside pa. Next is ASEN. ASEN, check nyo sa MSCI. I think parang add weight ata to si ASEN. Ganda nung sell down, no? Pag sinukat natin yan, sakto yan sa trend line. Hindi naman siya saktong-sakto. Pwede doon dikit natin dito, dikit sa trend line. ASEN, bakit sinell down? Siguro nag-profit taking lang. Yun, lampas din kasi, no? Pero, may mga sign na kasi, ilang araw na. So, pwede. Technical bounce or pullback play. Ang entry ulit doon, 5.19, pwede na yun. And then, yan, balikin sa mga 6 pesos, 15%. So, nag-correct na. Yan, tama na yan, nag-correct na yan. Mukhang may bounce to sa Monday. So, congrats sa mga nakapulot. Pwede ba pang pumulot sa Monday or Tuesday? Well, depende kung hindi gap up, no? Tingnan natin kung magkano ang target. 15% upside. Buy, hold, buy. Dalawa na lang yung buy niya kasi malaki na yung nilipad. Target price, average 6 pesos. Na-hit na rin. So, 6.13 actually. Pero, pwede na yan sa 6. Na-hit na. Iyan. So, earnings, below estimate. Pero, lakas pa rin ang earnings na. Ayan. Laki kasi ng consensus, 83 ay tagulan na. Diba? So, yun nga. Alam ko na chart natin last week. Sabi natin parang medyo maliit na yung upside. So, yan. Kung bibili kayo dito, di baka double top lang ang formation yan. Kaya ang target niya yun lang. Pero malaki rin, 15%. Okay, so that's ASEN. Next is SPNEC. SPNEC. Wala ito dito. SPNEC may rumors, no? Or actually, hindi rumors na. May disclosure na if available, pwedeng mag-add ng weight or ng shares si MVP. Kung naalala nyo, noon bumili rin si MVP dito, pero bumagsak nung bumili siya kasi sobrang cheap nung pagkakabili niya. Okay? So, ngayon, dapat, di ba, nung lumabas yung news na yun, dapat nag-rally na yan. Dapat nag-breakout na yan. Ba't ayaw mag-breakout? Kasi nga, knowing MVP, babaratin niya lang yun. At saka, monopoly na ngayon dahil siya I think siya na ang majority dito, no? So, pwedeng siyang may power sa pricing kung magkano niya bibilhin. Maganda sana kasi nag-bottom out. Nag-create ng cup and handle. So, breakout sana yan dyan. Pero ito yung time na lumabas yung rumors, no? Dapat tumuloy yan kaso hindi tumuloy. Kaya yun ang hindi maganda. Kung yan tumuloy, buo na yung formation na Adam and Eve. Yan. Kaso hindi tumuloy. Tapos seller pa yung biggest holder. Kaya yun nga, ang speculation natin dito is baka baratin ni MVP. So, kung matuloy man, nabibili si MVP, maganda doon. Gaya nung dating play, no? Nung bumili siya, bumagsak kasi nga hinabol yung presyo niya at discount. So, tingin ko yun ang reason ba't nagbebenta yung yung owner or yung biggest holder. Nabenta ko na rin yun sa akin kasi dito, binili ko yan dito sa 1 peso, 0.99 saka 1. Yun, sell on use. Yan, half. Then the other half nung nahirapan dito sa 1.05. Inubos na natin dahil dapat breakout yan kaso ayaw. Pwede naman, nagko-conso naman dun pwede namang mag-breakout pa. Nilipat lang natin sa iba, no? Yun, pero congrats sa mga nakabili. Yung iba, alam ko dito pa sa 92. Yan, pwede namang hawakan yun kasi malaki naman yung upside na. Kumbaga malayo na yung margin mo, no? Hindi na pwedeng tamahan halos.
Basta mag-ingat lang kasi pag nagbigay ng presyo kung magkano ang bilihan, for sure babalatin yan. Ayun, MVP, SPNEC. Okay, yung ganda ng earnings. So, ang gusto ko dito, ganda ng earnings. Mababa yung net, pero improving. Yun sana yung reason ng buying natin. Kasi biglang may news, so dibenta muna. Ang ganda na ni AC. Kinalimutan na ng tao si Mitsubishi. Okay. Kung ako naman si Mitsubishi, hindi ko rin nabibenta ngayon yung shares ko, no? Dahil bullish ang market. Di hayaan mo munang mag-rally yan. At pag medyo bearish na, saka mo ibenta. O di ba? Mas malaki pa yung kinita. So, for now, siguro kalimutan na natin muna si Mitsubishi. At mukhang malabo ring magbenta yon. Hindi naman siya nagmamadali. Dahil, bakit pa, di ba? Ba't niya pa ibebenta ngayon? So, kung may hawak kayo nito at natakot kayo kay Mitsubishi, ayan nyo na muna, i-hold nyo na muna. At mukhang paakyat na to. Okay? Ayun, no? Konso dito, tapos breakout na. May retest na lang yan dito sa part na 627 and then i-challenge niyan ito. 6 or 7 27, yan ang next na resistance niyan. Malaki rin yung upside, no? O, yun, 15% din. Okay, so hold muna. Dahil goods naman ang technicals. Yan, last minute yan pinush. Okay, kahit silipin natin sa intraday. Last minute nang binili. Ayun, no? Diba? Galing dito. 607, nag 611 pa, tapos biglang 3% up sa close. Okay, so kung may retest sa Monday, pwede. Kung naman bumalik, no, below 625, yan ang trend line natin. Yan, mukhang over lang yung pagkakabili ng Friday. Okay? Para lang hindi mamula si PSE, kaya ginanon si AC. Sayang, SMPH dapat yan, or SM dapat yan. Mabigat, no? Kaya AC na lang. Iyon. AC target price is 881. 881. Tumaas na. Lagay natin 881 ang target. Malayo. Nandun pa. Yan, kung long term kayo, pwede yan. Ganda ng FA nyo, no? Above estimates ang earnings, no? Diba? Layo. Tapos, ganda ng net profit margin. Syempre, liquidity, panalo yan. PE 9. Lapit sa sa forward, no? Tapos historical 21. So goods talaga yan si AC. All buys pa, 36% upside. Good choice, no? Good choice. Kalimutan na si Mitsubishi. Pag nagbenta, di benta rin. O kaya pag inabutan, di add sa dip. Ganoon na lang. Okay, so that's all for AC. Next is Meralco. Pula na si Meralco. Hindi pala. Pula dito sa estimates pero green sa actual. O kaya ganda rin ang chart. Ayun, nagbigay pa ng divs 2.61. Ang yield niya is 5%. So maraming may gusto kay Meralco dahil sa bit estimates, no? Tapos ngayon, tumaas pa yung per kilowatt hour nila. So, lalo na yan. So, itong fair value na yan, negative na. Pero, mag-a-adjust pa yan, no? Dahil nga, maganda yung earnings. So, I think, Meralco is a buy on dip. Kung gusto nyo lang. Pero, kung gusto nyo ng cheap, di antayin nyo na yung mga nasa ilalim pa. Sa X-date, kung gusto nyo, babagsak yan sa X-date. Ayan ang entry yan, mga 398. Yan. Kasi tingin natin dito, tataas pa yan year on year.
mukhang hindi na price in yung increase ng kuryente. So, ayun o, pumalo agad ang earnings nyo. What more next quarter? May isang underweight, 3 buy, 5% dips. So, panalo, di ba? May 5% dips ka. May appreciation ka pa ng price. Okay, so yun lang. Target price dyan is lampas na. Pero gamitin natin yung highest, 513. 513. Very optimistic naman yan. Okay, wag na muna. Maka-hype. Okay, so yun lang. For Meralco. No? Ayan. Yung may hawak is hold. Trail stop. Ito, MA20. Pwedeng gawing trail stop yan. At yung ibang gustong pumasok dyan sa retest dyan. Pero papasok ba ako sa mga ganyan? Siyempre hindi, no? Gusto ko yung mga nasa ilalim na good FA pero nasa ilalim pa. Yun. Okay, last SSP. SSP. So ito mabilis lang i-chart to actually si SSP. Yung mga nagtatanong tungkol dito, no? So ang gagawin lang natin dito, simple lang, no? Magkano ba ang tender offer? Parang 2.2 or 2.22, parang ganyan. 2.2 na lang. Okay, magkano bang presyo ngayon? 150, sakto mag-open to sa Tuesday, no? So, kung may hawak kayo, wala kayong choice kung hindi ipa-tender offer nyo. Okay, huwag nyo nang pag-isipan, matik yan tender offer. Dahil anong gagawin mo kung hindi mo ibebenta, di ba? Pag hindi mo binenta sa tender offer yan, problema yan, no? Mahirap i-liquidate yan. So, ngayong may chance ka pang i-liquidate mo na. So, that's the answer for those who have SSP. Plus, kung hindi mo naman binili sa IPO or hindi mo naman hold ng matagal, let's say, bago lang naman kayo at nabili nyo sa mga levels na to, goods yan, di ba? Instant gain na yan. Sigurado may gain kayo dyan. Paano yung wala? Yung walang hawak? Yung walang hawak, i-check nyo kung kailan ang payment date, no? Parang may nakita akong record date is somewhere around September. Yan, mga ganyan, mga September ang record date. So, malapit na yun doon. Iko-cross yun doon. So, alam mo yung kung kailan na lang. Kasi ang gusto nating malaman dyan, gaano ka katagal mag-aantay. Sabihin na nating kasi yung 2.22 is 46% lang, no? So, 'di ba, ang ceiling is 50. Ayan. So, pag nag-open yun doon sa tender offer, which is kaya, wag na. Huwag ka nang bumili, 'di ba? Kasi wala ka ng upside. Kasi yun lang yung tender offer, hindi yan lalampas na mag-trade above tender offer. Kadalasan yan, meron yung mga let's say mga 3% yan na range or margin para naman may kita yung bibili, no? So, yan. Kung close na natin yan. Kung mag-open yan ng sabihin na natin 215 pababa. O yan, may gain ka na dyan, di ba? Let's say nag-open 215. Tapos sa ipa-tender mo yung hawak mo, may gain kang 2%, less commission o 1% lang. Ang tanong, 1% lang yan. Tapos gaano katagal mong iintayin? Kung ang TO is September pa or October, ilang araw yun, no? Sabihin mo ng 1 month. So, ang tanong, worth it ba na antay ka ng 1 month for 1% gain? Diba? So, baka hindi worth it kasi ang daming pwedeng stocks na bilhin na kayang magbigay sila ng 3%, 4%, 5% in 1 to 2 months. So, ganun siya kabilis isipin. Ibig sabihin, kung magbibigay siya ng 2 pesos pababa, pwede pa kasi magkakaroon ka ng upside na mga 10%. Okay yan kung ang open is 2 pesos pababa. Kung magantay ka man ng 1 month, instant naman na 8% yan. Bakit hindi, di ba? Kahit magkano pa ipasok mo, kayang i-tender offer. So, willing to wait. Time lang ang talo mo dyan. Pero, gain ka naman. Sure yun. Walang loss yun. Pero kung yun nga, kung mag-open yun ng above 2, let's say 2.10, medyo ano na yan. Pag-isipan nyo na, 4% in 1 month, pwede na ba? O baka pwede na kung naka-volume. Pero again,
kaya ring makuha yan sa ibang stocks, 4%, 5% in 2 months. Okay, so ang alamin nyo is kailan ang ex-date or kailan ang payment date at kung anong open. Tsaka kayo mag-decide sa Tuesday kung bibili o hindi. Kung may hawak, matik, itiyo mo na. Kung naiinip ka at gain na rin naman sa open sa Tuesday, benta mo na. Kasi minsan may mga TO na parang may meeting pa ata ito eh. May meeting pa kung i-approve ng board or hindi. May mga ganun pa eh. So, may drama pa. Like, before si MPI nag-TO, hindi pinayagan, hindi pumayag yung mga holders. So, nagkaroon pa ng volatility. So, hindi pa sure yun, no? Hindi pa 100%. May risk pa din. And like, pag nag-gap up sa Tuesday, gain ka na. Huwag ka nang mag-risk, no? Take mo na yung profit mo, hayaan mo na sila dun. Kanila na yung income na maliit na sakto lang din para sa risk na ginawa nila. Okay? So, that's all. Play for next week. And hopefully, kumita tayo ng pera ulit next week. And feel free to share this video. No? If you want to join our Discord discussion, live updates, at mga questions sa stocks nyo, then you can join us sa Discord. Just click the join here, subscribe sa YouTube.